hindi aksidente na napapanood mo yung mga videos ko, kundi interesado ka rin sa farming. Karamihan sa mga nanonood sa videos ko ay ages 30 above. So, ibig sabihin, maaaring nagtatrabaho ka pa, kaya bago ka mag-retire, mag-farming ka muna. Pag stable na yung farming mo, saka ka mag-retire. Kasi ako, sa personal na karanasan ko, nag-retire muna ako bago ako nag-farming. So, dinaanan ko talaga yung katakot-takot na hirap. Katakot-takot na hirap talaga. Katakot-takot na hirap. So, ayaw kong mangyari sa'yo yan. Kaya sinasabi ko, habang bata ka pa, simulan muna ang farming. Then, pag nag-retire ka na, doon muna makikita yung iyong fruits of labor. Kung determinado ka talaga na pasukin ang farming, baka naman puro paghahanda na lang ginagawa mo, puro aral, tapos naubusan ka na ng panahon. So, sa akin, ang payo ko, kung gusto mo na pasukin yung farming, simulan mo. Lang naman pag nasimulan mo na yan, gagawin mo na ng paraan kung paano mo mapaganda yan. Hindi mo kailangan ng maghanda ng bonggang-bongga, lahat ng seminar na puntahan mo na. So, baka naman mamaya hanggang doon ka na lang pala sa pagseseminar. Tapos naubusan ka ng panahon, naubusan ka na ng pera. Yung katapusan ng November, meron na dyan bigayan ng 13-month pay. So dito muna, kailangan simulan ang iyong binabalak na farming. Kung gusto mo ng babuyan, pwede ka na magsimula sa isa. Gawin mo nang inahin agad. So syempre, medyo matagal-tagal nga lang ang return. Pero makikita mo dyan yung patience mo. Kung nababagay ba sa'yo yung ganito na pagkakakitaan. So wag mo munang gawing negosyo, gawin mo munang libangan. Isang baboy, papalagaan mo sa kamag-anak mo o kung sino. Kung kaya mong ikaw, di ikaw ang gagawa. Then makikita mo na yung patience mo. Kasi dito sa farming, walang overnight success. It is a process. Kasi kailangan nito ng mahabang pasyensya. Day 1 to 4 months, wala ka talagang kikitain dyan. Mag-i-invest ka ng pera tsaka oras. Huwag ka ng patumpik-tumpik. Magsimula ka sa maliit para may mangyari sa buhay mo. Ipapakita ko sa inyo about 60% na trabaho dito sa aking maliit na farm. Sa totoo lang, paggising, amoy baboy na. Bago matulog, o kahit nga minsan sa pagtulog, amoy baboy ka na rin. Ay, hindi pala, amoy baboy ako. Kasi, etong mga alaga natin dito, ay nakatutok talaga ako sa kanila. Siyempre, malaking pera ang binibitawan natin dito. Hindi pwede yung paisi-isi tayo. May kanya-kanyang oras yung trabaho natin dito sa Agribisi Farm. Etong baboy natin, 3 beses ako nagpapakain sa isang araw. Pero yung paglilinis ko, mas maraming beses. Ang ginagawa ko dito, para hindi sila magulo pag naglilinis ako, ay binibigyan ko sila ng pagkain. Para hindi nila ginugulo yung paglilinis ko dito. So, ganun Paps yung routine ko dito. Pagdating ng alas 6, magpapakain ako, maglilinis. Then pagdating ng alas 9 hanggang alas 10, magpapaligo naman ako. Then magpapakain ako ng tanghali, sabay dakot naman yung mga dumi. So far ngayon, ito na lang yung natitirang alaga ko. One, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8, 9, 10 11, 12, 13, 14. So, nabenta ko na yung 6. Etong 14 na lang yung natitira. Ito yung pang December ko, dispose ko bago magpasko. Ito yung pang January ko. At ito naman yung i-dispose ko ng February. So ganoon yung sistema natin mga paps, hindi sabay-sabay yung ating pag-aalaga. Etong batch na to, September 9. So itong batch na to, pang December ko, nakakonsumo na sila ng 23,000 na feeds as of November 27, 2025. Ito naman yung batch natin na pang January. Iyan si Baboying. 12,000 na ang nauubos ko dito sa batch na to. Then ito si Tambaloslos. Ang tawag ko ito, Tambaloslos. Tingnan natin kung ilan ang naubos nila mula nung October 2, 2025. Ang nako-consume na
ni Tambaluslos na feeds ay 18,000. Overall, ang gastos na natin sa ating 14 heads, yung bake natin 84,000, tapos yung feeds na naibigay na natin sa kanila 2.5 months ay 53,000. So nagtototal na nagastos natin ngayon sa 14 heads na to ay 137,000 pesos. Kailangan ma-monitor natin kung magkano yung gastos para malaman natin kung nalulugi ba tayo o kumikita tayo. Kasi yun naman ang purpose natin, useless naman na alaga tayo ng alaga tapos malulugi lang tayo. Ito mga paps ay naka 4 weeks na ngayon. So sa evaluation ko, maraming bansot. Ito, nagsimula ako ng 3 and 4 inches ng fingerlings. Gaanong maganda yung paglaki ng ating mga hito. Itong nilagay ko dito na fingerlings, 250 sa ating 3 meter diameter concrete pond. Yan bale yung fish pond natin na may bubong. Evaluate natin kung gaano na siya kalaki, kung ilan ang inilaki ng ating mga hito dito. Ito mga paps, isang baso na asin. Ito, rock salt. Naglalagay ako dito tuwing nagpapalit ako ng tubig. Ito mga paps, hindi ko na pinoproblema pagka bumabaha dito, pagka bumabagyo, kasi meron na akong nilagay na screen, hindi na makakalusot yung ating mga tilapia dyan. So pinalibutan ko siya, almost 1 meter itong screen natin. So hindi na ako nababahala kung tumaas man ang tubig dito.